Okay, let's move on to the more serious side of that season. You made the Final Four during that miracle run against UE. Now, can you tell us what happened in that series? Because again, kayo yung underdogs nun. Pagpasok namin ng Final Four, sobrang pinakita sa amin ni Coach Pido gaano siya ka-proud sa amin. Sinabi niya, alam niyo mga anak, kasi parang tatay namin yan. Kahit nga matalo na tayo rito, sobrang proud na ako sa inyo. Sobrang ang laki na na-achieve niyo sa season na to. Pero syempre, sa kabilang banda, bakit hindi natin subukan manalo? Malay mo, hindi pala ito yung kapalaran natin. Malay mo yung sinasabi ko sa inyo, mga Cinderella season yung mangyari na kulelat tas mag-champion. Kung i-check nyo yung lineup ng UE ng 2006 and 2007, doon sa lineup of 12, 10 doon nag-PBA. Ganun ka-talented yung team na yun. At Game 1, nanalo nung Game 1, nakakamiss sila ng mga point blank shots, tas naglolokohan kami sa bench na kung maalala niyo yung movie na Six Man, yung namatay yung kapatid niya. Nung nag-basketball siya, championship game ata yan, nakita niya yung kapatid niyang namatay, nakaupo dun sa ring, tas binablock yung tira ng kalaban. Naglolokohan kami sa bench na ganun yung nangyayari sa amin, na yung teammate namin na si John Lee April, nakaupo dun sa may ring, sa rim, at binablock yung tira ng UE. So nagbibiro kaming ganun. Tas happy kami kasi nanalo nung Game 1. Nung Game 2 naman, dikit pa rin ang laban at parang matatalo pa rin kami. And then ganun na naman ang nangyari. May mga point blank shots, mga layup na lang, umiikot pa sa ring. So yun na nga, sabi namin, totoo nga yung movie na Six Man, yung teammate nga natin, binablock yung mga tira nila. Hanggang sa nag-buzzer at hindi kami makapaniwala, nasa finals na kami, kuya. Okay, so you beat UE, you made the finals. Tell us what was the atmosphere back in campus, no? Yung buong community ng UST. Sobrang saya, sobrang hindi rin kami makapaniwala. Para sa amin, nag-champion na kami kasi imagine mo, kulelat, tas nasa finals na Kung ano nga kung meron nga natulog ng buong first and second round, tapos pagising niya sabihin yung UST nasa finals, hindi maniniwala talaga. Kasi bago mag-start yung season, nag-video okay kami sa isang restaurant nung nung weight trainer namin Tapos, syempre, kanta-kanta. Tapos biglang may nagpasok ng kanta ng We Are The Champions. Tapos kumanta kami. Tapos lahat kami kumakanta ng We Are The Champions. Tapos parang sa isip ko, naku, kailangan magkatotoo to Kanta-kanta tayo We Are The Champions, so di pala tayo mananalo. So kailangan magkatotoo. So pray kami, manalo. And knowing na makakaharap niyo yung Ateneo tsaka si Coach Norman Black, nasabi nga ni Coach Pido, hindi tayo pwede matalo dyan. So paano yan? Tuwing natatalo kami sa Ateneo, sobrang galit na galit siya. Pag ibang team, syempre galit siya. Pero pag sa Ateneo, galit na galit siya. So hindi ko alam kung anong reason. So fast forward, nasa finals na, hindi naman kayo papatayin ng mga yan. Galing magsalita si Coach Pido, hindi, papatayin ng mga yan. Bakit kayo natatakot? Laro lang kayo ng basketball. Hindi naman kayo papatay. Paano kung manalo tayo? Ganun na lagi sinasabi ni Coach Pido. So yun ang motivation niya. Okay, so Game 1 of the finals. Munti ka na. You almost had it. But Ateneo obviously able to steal the victory with 1 second to play. Balikan naman natin yung moment na yun. Tell us, how was it in the locker room? And ano sinabi ni Coach Pido after that Game 1 loss? Unfortunately, ganda ng play at hindi na-rattle si Kuya Doug. Very composed si Kuya Doug Kramer at na-shoot niya. At yun, talo kami ng Game 1 para kami nabagsakan ng ng mundo na nandun Parang yun na lang yung chance natin mag-champion, yun na lang yung chance natin matalo Ateneo na wala pa. Sabi lang ni Coach Pido, ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, nag-overachieve na tayo para na kayo nag-champion para sa mata ko, mga anak, tas niyakap kami. Okay, so games 2 and 3, may mga things na nangyari na medyo out of the ordinary na pinag-uusapan yung mga magti-teammates. Can you take us through that and some of the other things that allowed you to win games 2 and 3? Before Game 2, nag-huddle kami. Sinabi ni Coach Pido, napakalakas ng team na yan. Tapos finals, well-coached sila, ganda ng program, galing ng mga players. Tapos nanalo sila 1 point lang. So ibig sabihin, kayang-kaya natin yung team na yan. Pero mo, muntikan pa silang matalo. Muntikan pa tayo manalo. So nung Game 2, naging maganda yung laro ng team at praise God nanalo. Pagdating ng Game 3, yun, nag-free throw nga si Ford Araw. And then, biglang may brown butterfly na dumapo sa kanya.
So, nakita namin, nasa bench kami. Nagkagulatan kami kasi una-una, paano makakapasok yung brown butterfly sa loob ng Araneta? So, isa kagad yung naisip namin, uy, si ano yan, si John Lee Apilian. Kasi si John Lee medyo dark skin eh. Tawanan ng konti. Pero focus kami kasi baka mapatingin si Coach Pido, pagalitan kami. Team kasi namin, ang pinakamahina talaga dumepensa. Ako talaga, Kuya Boom. Pinakamahina sa lateral, pinakamabagal gumalaw. Kasi sanay nga ako sa center. Tapos, pinabantay sa akin yung best player ng kabila, si JC Intal. Sa practice namin for 2 weeks, ang laging sinasabi sa akin, kasi hindi ka kasi marunong dumepensa eh. Sinabihan ako ng isang coach, kaya natalo kasi wala kang depensa. So puro gano'n for 2 weeks, lagi sinasabi sa akin. Eto na, game 3. Napansin ko si Kuya JC Intal, napakalakas pag dumadaan siya sa left side niya. So pag sa left side niya, talagang sobrang unstoppable si Kuya JC. Kahit 5 pa kayong sumabay, idadunk sa harap ng lahat. So ang gagawin ko na lang, padadaanin ko siya sa right, bahala na. Pero napansin ko, pag dumadaan si JC sa kanan, sa right side niya, tumitira siya ng bunker o yung bank shot na jump shot sa gilid. Tapos napapansin ko, hindi siya super accurate. So ang ginawa ko, pinadaan ko siya ng pinadaan sa kanan kahit nakakashoot siya kasi binabunker nga lang ng gano'n. Minsan lumalabas. Si Coach Pido galit na galit sa akin talaga. Sino nagturo sa'yo magbigay ng side? Ano ka ba? Hindi ka ba tinuruan ng ilang taon? Nung mag-lateral ka sa harap, pinapakita pa ni Coach Pido, kunyari binabantayan niya ako, nandun sa timeout, ganito depensa, ganito, ganyan. Pero hindi ko masyado sinusunod. Kasi pa nag-straight ako, dinaanan ako ni JC sa kaliwa, wala na. Baka matambakan pa kami ng 4th quarter. Baka hindi na umabot ng overtime. So nag-risk ako, sige, dun sa lower percentage ni Kuya JC. At fortunately, nakaka-shoot siya pero marami siya nami-miss. Hanggang sa nag-overtime, meron siya mga 2 bunker sa right side kasi nga pinadaan ko sa right. At nagmintis, 2, crucial. Praise God po, nagmintis dahil nga sabi ko nga kanina, mabait din naman si Lord. Kumbaga, sinasabi rin niya na everybody happy talaga. Dapat, di ba? Kumbaga, binigyan din kami ng chance si Lord ma-experience in championship. UST is quite famous for having the most loyal and vocal supporters. How did the whole Tomasian community help you in getting yung historic chip na yan noong 2006? Wala, syempre yung chant na Go Oste na sobrang alam natin na the whole Tomasian community na very proud and thankful kami. The whole UST community, sila talagang 6-man namin, kuya. Syempre naman, di kami mananalo kung wala yung crowd. Kasi I think UST has 40,000 students. Napakadami atang umattend nung Game 3. Game 1, Game 2, Game 3 of the 2006 finals. At actually, hanggang ngayon, hindi ko ma-explain kung ano unexplainable joy. Ibang klaseng environment yung nangyayari niya. At siguro hanggang mamatay nga kami, hindi namin madidescribe kung ano talagang feeling ng Go Oste crowd na yan.